Itong gulay na maaaring makasama sa mga senior. Magandang araw mga kagintong ginhawa. Welcome sa isa na namang episode na punong-puno ng kaalaman at payo para sa ating mga mahal na lolo at lola. Sa panahon ngayon, marami ang nagsasabi ang pagkain ng gulay ay palaging mabuti para sa ating katawan. Totoo naman ito. Pero alam nyo bang may mga ilang gulay na maaaring makasama kung hindi tamang paraan ng pagkain o kung may mga iniindang sakit ang isang senior citizen? Oo, tama ang narinig ninyo. Hindi lahat ng gulay ay ligtas sa lahat ng kondisyon. May mga gulay na kapag naparami ang kain o hindi naangkop sa kondisyon ng ating katawan, maaaring magdulot ng komplikasyon. Kaya sa episode na ito, tatalakayin natin ang 7 gulay na dapat iwasan o kontrolin ng pagkain ng mga seniors at kung bakit. Magbibigay rin tayo ng mga alternatibo at practical tips kung paano mas mapapangalagaan ang ating kalusugan kahit mahilig tayo sa gulay. Habang nanonood kayo, i-like na ang video na ito, mag-subscribe sa Gintong Ginhawa at i-share sa mga kaibigan, kapamilya at kapwa senior citizen. Ang kalusugan ay yaman at ang tamang kaalaman ay sandata laban sa sakit. Bakit may gulay na maaaring makasama? Ang gulay ay puno ng nutrients, may fiber, vitamins, antioxidants at natural na panlaban sa sakit. Pero gaya ng kahit anong pagkain, kapag nasobrahan, mali ang preparasyon o kinain ng taong may partikular na kondisyon, maaari itong makasama. May mga gulay na mataas sa oxalates na maaaring magdulot ng bato sa bato o kidney stones. May goitrogens na maaaring makaapekto sa thyroid function. Mataas sa purines na maaaring mag-trigger ng gout. Mataas sa vitamin K na nakakaapekto sa mga umiinom ng blood-thinning medication. Maaaring magdulot ng acid reflux, constipation o iritasyon sa tiyan kung sobra o hilaw na kinakain. Halimbawa, ang isang senior na may alta presyon ay maaaring hindi angkop ang labis na garlic o onion sa diet. O kaya naman, ang taong may gout ay maaaring lumala ang pakiramdam dahil sa leafy vegetables na mataas sa purine. Ang tamang pagkain ay hindi lang basta healthy food. Kailangan din itong iayon sa kasulukuyang kalagayan ng ating katawan. Tandaan, bawat katawan ay iba-iba. Gulay na dapat bantayan ng mga seniors. Number 1. Talbos ng kamote. Ang talbos ng kamote ay sikat sa mga lutuing Pinoy. Ginagataan, ginagawang salad o sinasahog sa sabaw. Pero ito rin ay mataas sa oxalates, isang compound na maaaring magdulot ng kidney stones. Para sa mga seniors na may problema sa kidney o mataas ang creatinine, iwasan o limitahan ang pagkain nito. Ayon sa ilang pag-aaral, ang labis na oxalate ay hindi agad na ilalabas ng katawan ng mga matatanda dahil bumabagal na ang kidney filtration rate. Bukod pa dito, ang hindi sapat na pag-inom ng tubig ay nagpapalala ng risk ng bato sa bato. Pwede pa rin ito kainin minsan, pero siguraduhin may sapat na hydration at hindi araw-araw. Mas mainam kung luto sa maraming tubig upang mabawasan ng oxalate content. Maaari ring sabayan ng prutas na may potassium upang tulungan ang kidney function. Number 2. Spinach. Bagaman kilala bilang superfood, ang spinach ay isa sa may pinakamataas na oxalate content din. Hindi ito native sa Pilipinas pero uso na rin sa salad, green juice o vegan dishes. Bukod sa kidney stone risk, mataas din ito sa purines na maaring magpalala ng gout. Sa mga seniors na may gout, ang uric acid ay madalas tumaas. Kapag pinagsabay ang spinach sa ibang high purine food tulad ng isda at karne, mas mabilis lumala ang sintomas. Sa halip na gumaling, mas lalong sumasakit ang mga kasukasuan. Palitan ng native greens tulad ng alugbate, saluyot o kangkong kung hindi ka prone sa arthritis o kidney issue. Maganda ring i-partner sa sabaw o munggo upang mas madaling matunaw. Number 3. Kale. Mahal ito sa market at tinuturing ding superfood.
Ngunit ang kale ay mayaman sa vitamin K na maaring makaapekto sa bisa ng blood-thinning medications gaya ng warfarin. Maraming seniors ang may iniinom na gamot para sa puso o stroke prevention. Ang sobrang vitamin K ay maaring magpabagal ng epekto ng gamot sa dugo na nagiging delikado lalo na sa may history ng stroke, heart disease o atrial fibrillation. Kumonsulta muna sa inyong doktor bago isama ito sa regular diet. Kung kailangan kainin, maliit lang na bahagi bawat linggo o huwag araw-araw. Mas mainam kung steam o igisa sa bawang para sa dagdag na lasa. Number 4. Labanos at mustasa. Ang mga ito ay tinatawag na goitrogenic vegetables. Ibig sabihin, maaaring makasagabal sa normal na production ng thyroid hormones, lalo na kung hilaw na kinakain. Ang mga may hypothyroidism ay dapat umiwas o limitahan ito. Sa edad na 60 pataas, bumabagal na ang metabolismo. Kung may thyroid issue pa, lalong bumabagal ang enerhiya, nagkakaroon ng constipation, pagtaas ng timbang at pagkalimot. Lutuin muna bago kainin at iwasan ang araw-araw na konsumo. Huwag ring ipagsabay ang labanos at mustasa sa parehong pagkain kung may thyroid condition. Number 5. Bawang at sibuyas. Bagaman natural na pampalasa at maraming benepisyo, kapag nasobrahan, maaring magdulot ng gas, bloating at acid reflux, lalo na sa mga seniors na may GERD o ulcer. Maraming seniors ang hindi alam na ang asim sa tiyan ay pwedeng magmula sa sobrang garlic at onion sa pagkain. Huwag sobrahan ang paggamit nito sa isang kainan. Uminom ng sapat na tubig at iwasan ito kapag may flare-up ng hyperacidity. Maaari ring gumamit ng ibang herbs tulad ng dahon ng laurel o tanglad. Number 6. Malunggay. Ito ay isa sa mga pinakamagandang gulay sa kalusugan. Mataas sa iron, calcium at vitamins. Pero kapag nasobrahan, lalo na kung sabay sa ibang gamot, maaaring magdulot ng hypoglycemia o biglang baba ng blood sugar at constipation. May mga kaso rin kung saan ang mga senior na may diabetes ay nagkakaroon ng sobrang pagbaba ng blood sugar matapos kumain ng malunggay habang umiinom ng maintenance. Isang maliit na tasa kada araw ay sapat na. Iwasan ang sabay-sabay na pagkain ng malunggay, capsule at sabaw. Laging kumonsulta sa doktor. Number 7. Talong. Karaniwan sa bahay, pero ang talong ay may taglay na solanine, isang compound na maaaring magpalala ng pananakit ng kasukasuan o arthritis. Ang ilang seniors ay napapansin ang pananakit ng tuhod o balikat matapos kumain ng maraming talong. Ang solanine ay matatagpuan sa nightshade family ng gulay gaya ng talong, kamatis at patatas. Kung may osteoarthritis o rheumatoid arthritis, maaring makadagdag sa pamamaga. Huwag kainin ng sunod-sunod o kapag may flare-up. Ihalo lang paminsan-minsan. Mainam kung i-grill kaysa iprito upang bawasan ang oil absorption. Paano piliin ng gulay para sa seniors? Magbago-bago ng gulay kada araw. Huwag paulit-ulit. Mas maraming variety, mas balance ang nutrients. Piliin ng sariwa, malinis at ligtas sa pesticide. Hugasan ng mabuti bago lutuin. Iwasan ng hilaw na pagkain ng gulay kung may problema sa tiyan. Mas maganda ang nilaga o ginisang gulay. Laging kumonsulta sa doktor, lalo na kung may iniinom na maintenance. Ang iba't ibang gamot ay nakakaapekto sa absorption ng vitamins mula sa gulay. Gumawa ng food diary upang matrack kung anong gulay ang mabuti at hindi mabuti sa iyong katawan. Kumain ng gulay kasabay ng protina gaya ng isda o itlog upang mas mabalanse ang meal. Mga kagintong ginhawa, tandaan, ang gulay ay masustansya pero dapat alam natin kung kailan ito pwedeng kainin, gaano karami at anong klase. Ang tamang kaalaman ay susi sa mas mahabang buhay, mas magaan na katawan at mas masayang pagtanda. Huwag nating iasa lahat sa gamot. Ang
pagkain ay pwedeng gamot din, basta tama. Kaya kung marami ka pang gustong matutunan tungkol sa tamang pagkain, natural na lunas at healthy lifestyle para sa mga lolo at lola, huwag kalimutang mag-like ng video na ito, mag-subscribe sa Gintong Ginhawa, at i-share ito sa mga mahal sa buhay. At kung may tanong ka o may mungkahi kang topic na gusto mong aming talakayin, i-comment lang sa baba. Hanggang sa susunod na episode ng Gintong Ginhawa, ang tahanan ng kalusugan at kaalaman para sa mga senior citizen.